Pinaharap sa pagdinig ng Senado sa Lunes si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Alinsunod po yan sa utos ng Korte kasunod ng hiling ng chairperson ng komite na payagan si Guo na dumalo sa pagdinig. Bago yan, muling nabanggit ni Guo ang tungkol sa umano'y death threats laban sa kanya. Bagay na pinagdududahan ng isang opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Saksi, si Joseph Moro. I'm Interpol. Hey, Alice. What happened? No, nothing happened. You just follow us, okay? Okay, let me change. 3 araw matapos maaresto sa Tangerang, Indonesia, naibalik sa Pilipinas si dismissed Bamban Mayor Alice Guo na nahaharap sa patong-patong na reklamo dahil sa kaugnayan umano niya sa pogo sa Bamban, Tarlac. Inihain sa kanya ang arrest warrant ng korte sa Tarlac para sa kasong graft and corruption. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be held against you in a court of law. Sumailalim si Guo sa documentation at booking procedure pati medical examination. Sakay si Guo ng chartered plane pabalik ng Pilipinas. Ayon sa DILG, 24 oras lamang ang ibinigay ng Indonesian authorities para sunduin si Guo, kung hindi, pakakawalan siya. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Kasi hahabulin natin yung alaunang sinasabi. At inuulit ko, noong nising ko, wala hong ginastos ang pamahalaan dito. Ayon sa BI, isang babaeng monk o mongha ang may-ari ng apartment na tinuluyan ni Guo. Nakilala lamang daw ni Guo sa isang mall na kanyang pinakiusapan. Natuklasan din ng mga otoridad na 4 na tao ang tumulong kay Alice para makapagtago sa Indonesia, mga Chinese at Indonesian. Naging malaking tulong sa amin nung na-identify namin yung mga locals na local contacts na dito at may Chinese din na kasama. Siya yung nagpo-provide ng logistics na dito, pati yung sa mga hotels, yung mga locals na contacts nila, sila yung ginagamit nila na pangalan sa mga hotel na tinutuluyan niya. Kung sa Indonesia kahapon, nakangiti pa si Guo at handa makipag-selfie. Nang iharap siya kaninang madaling araw sa presscon kasama ang liderato ng DILG at PNP, naka-face mask na si Guo at nakasuot ng orange t-shirt na may tatak ng CIDG detainee. Nakaposes ang kamay ng dating alkalde na nakatakip ng tela. Nakatalikod siya sa halos kabuuan ng presscon. Matipid na sagot sa media. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Mayor Alice, kaya po ba medyo masaya po kayo sa mga pictures and yung mga nakikipag-selfie pa po sa inyo, lagi kayo nakasmile na parang less stress po kayo sa inyo pong sitwasyon? Opo. Nag-request si Alice na kausapin kaming dalawa ni Chief at sinabi niya nga na meron siya mga death threats. At inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. Nagpalipas ng magdamag si Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame kung saan isinailalim siya muli sa booking procedure. Kinabukasan, naka-bulletproof vest, may takip sa ulo at napaliligiran ng police escort si Guo nang dalhin sa Branch 109 ng Tarlac Regional Trial Court na naglabas ng warrant laban sa kanya. Yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC Kapas po takes precedence over the arrest warrant issued by the Senate po. So kung magkakaroon po ng hearing uli ang Senado po at nasa kustodiya pa po siya ng PNP, in this case, ang Senate po ay magre-request sa mismong korte po na nag-issue po ng warrant of arrest. 180,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte pero hindi nagpiyansa ang kampo ni Guo. Ipinag-utos ng korte na ikulong si Guo sa Crame habang dinidinig ang kanyang kaso. Kaya ibinalik siya sa PNP Custodial Center. We see no reason for that considering na kahit mag-bail siya, definitely hindi pa rin makukuha yung purpose considering nga na meron pa din siyang other warrant of arrest. Magpo-post ng bail, makukulong ka rin. Makukulong sila sa Senate, di ba? Ganon din eh. Ang ipinunto ulit ng kanyang abogado ang mga death threat laban sa kanya, kaya mas kampante raw si Guo sa PNP Custodial Center. Ipinarating daw ang banta kay Guo sa pamamagitan ng kanyang pamilya at kaibigan na patatahimikin umano ito para wala ng investigasyon sa pogo. Kaya nga raw ganun na lamang ang tila saya ni Guo sa mga litrato at video nang i-turnover siya ng Indonesia na binabatikos ngayon. At least kayo masaya siya. Ayaw ba nila yun na masaya siya? Gusto ba nila malungkot yung tao? Noon, ang dami niyang worry sa kanyang security, di ba? Ngayon, anong worry niya?
protected siya ng pinakamagaling na security agency sa Pilipinas. Pero giit ng chairperson ng Senate Committee na siya nagpa-contempt kay Guo kaya nagkaroon ng arrest order ang Senado laban sa kanya. Dapat sa Senado muna siya ma-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Dahil hawak na ng korte si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo, kinakailangan na ngayon ng Senado na humingi ng permiso sa korte tuwing kakailanganin nito si Guo na dumalo sa mga pagdinig. Sana dumating para ako gusto ko talaga mag-atensyonan dahil ang daming i-clarify niya sino ang nagpatakas sa kanya, di ba? Sino ang nagtulong sa kanya para umalis siya ng bansa. I'm sure mas dumadami yung threat ngayon dahil may mga involved dyan na hindi natin kalula kung sino. PNP may custody niyan. It's all up to the court kung papayagan siya. Sumulat na si Senadora Risa Ontiveros sa korte para hilinging payagang humarap sa pagdinig si Guo sa Lunes, bagay na pinayagan ng korte. Inutusan din ang PNP Custodial Center na dalhin si Guo sa Senado sa araw ng pagdinig. Tanong din ni Ontiveros sa Jabang naghain ng DILG ng mas mahinang kaso para sila ang makakuha ng kustodiya kay Guo. Sandigan Bayan daw dapat ang may hawak ng graft and corruption charges laban sa high-ranking officials gaya ni Guo. Sagot naman ng DILG, sa ombudsman sila naghain ng reklamo at ang ombudsman ang naghain ng kaso sa Tarlac RTC. Duda naman ang mga opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa mga sinasabi ni Guo tungkol sa umano'y death threats laban sa kanya. Ang babaeng ito at ang pamilya nila ay namuhay sa isang buhay ng kasinungalingan. So I will never believe anything that comes out of their mouth again unless may ebidensya. Tingin ko naman magkaka-death threat siya kung ilalaglag niya yung mga kasamahan niya sa sindikato, yung kasamahan niya sa pagpapatakbo ng illegal na pogo na yan. Si Pangulong Marcos duda naman sa sinasabi ni Guo na hindi niya alam ang nangyayari sa Baufo Compound kung saan umuupa ang niraid na pogo sa Banban, lalo't malapit lamang ito sa munisipyo. Tapos marami pa siyang kasagutin. Paano siya yumaman ng ganyan? Ba't ang dami-dami ng pera? Paano siya naging mayor na hindi naman sa kilala ng tiga doon? Sana naman mabuti-buti ang sagot ni Alice Guo as compared doon sa mga kasamahan niya. Because it will not help her at all to be evasive. Itinanggi rin ng Pangulo na may prisoner swap sa gobyerno ng Indonesia kapalit ng pagpapauwi sa bansa kay Guo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi.